Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, Itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Yes, God. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Okay, sa lahat, Panginoon, sa ating isang-isang pagpupuri sa iyo at muli pinangaral. So, hindi ginawa ng Panginoon, ginawa niya, tayo siya ng example para doon sa Ninive. Pinatubo niya yung halaman. At manganlong na maghapon si Jonas. Ngayon, nung manganlong siya doon, pinatay na ng Lord yung halaman. Nalanta. Nagalit na naman si Jonas. Bakit mo pinatayan si Jonas? Sabi, ganyan ang larawan ng Ninive. Ikaw ba may gawa niyan? Di ba ako? Sabi ni Yahweh. So, ganyan sabi ang ng Ninive. Kaya hindi ko ginunaw ang Ninive. Napakaraming tao dyan. Oh. Tapos ang ano nga ni Jonas, ang gusto mangyari ni Jonas, gunawin para hindi siya maging kahiya-hiya. Sinabi ng Panginoon na gugunawin. Ibig sabihin, hindi siya nagsasabi ng totoo. Ayun. Kaya inaano po natin kinukuha natin ngayon yung istorya na ito, marami sa atin ang merong karakter ni Jonas. Karakter na sinasabi na pagka tayo, yung sa pagkatawag natin, pagkatawag sa atin ng Panginoon, kaya nga sabi nga natin doon, gaano natin kilala ang Diyos at bakit tayo ay tumatakas. Bro, pasok. Tumatakas tayo sa pagkatawag, brother, sa iyo nakatapat. Sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon, sa unang pagkakataon, tayo ba ay naging katulad ni Jonas? Na merong ipinagagawa ang Panginoon na tayo ay tumakas. Yung bang ibig sabihin, andito na, alam na natin na ang Diyos gusto tayong baguhin. Pero, dahil sa buhay natin, minsan meron tayong, siyempre sa buhay natin, bilang mga tao, meron tayong karakter minsan, o yung ugali natin, minsan bumabalik, hindi tayo nagiging aware, sa maraming bagay. Ngayon, ang tanong doon, meron na bang ipinagagawa ang Diyos sa atin, simula nang tinawag tayo ng Panginoon, na ating tinakasan? At bakit? May dumadating kasing problema na andun na tayo, kaya lang may pumapasok ng problema, bigla tayo bumagawa. Nagiging hadlang, Nagiging hadlang. Maraming beses. Maraming beses na tayo ay tumatakas pag tayo tinatawag ng Panginoon. May mga dahilan lalo na kung lalo na yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, di ba? Yung kanyang greatest commandment, tumayo kayo. So may mga dahilan minsan kaya bakit tayo tumatakas. Una, kulang yung ating kaalaman. Amen. Paano natin may Yun ang isa. Kaya nga, paano natin may share yung pinapagawa ng Panginoon? Mismo sarili natin din natin alam. Paano natin may share? Parang na-share ko yata kanina yan sa kotse mo bro. Di ba? Na anong una sabi ko, hindi nakatapos yung aking dalawang magkasunod na panganay. Dahil sa tinatawag ako ni Lord, hindi ako sumusunod. Isa yun hindi talaga ako sumusunod. Pinipistaan ko pa nga Alam mo kung bakit? Para akong naging si Pablo Ay di may kinasal doon sa amin tabi, pamangkin ko. Mga nagha-hallelujah sila. Mga dalang Bible, mga bata pa. Ay ako'y lasing. Ay nagbabato ko yung bubong ng bayaw ko. Ay, siyempre, mga naghahalil yan, nagkakantahan, maya-maya nag-iiyakan. Binato ko.
So, parang yung pagtakas na yun, parang yan ang nangyari sa akin. Kasi noon pa, tinatawag na ako ni Lord. Yung isa pa aming anak, tinatawag na ako. Hindi talaga ako, ayaw ko talaga. Hindi nag-response, Sabi ano? ko, dito na ako mamamatay. Kung saan ako nagising, doon sabi ko ako. Doon na rin talaga. So, Pero yun. mali pala. So yun yung ano natin, 'di ba, minsan nagiging ano natin sa sarili natin. Paano natin pauunlakan? Kasi katulad nga ni Jonas, kaya ang tanong ko kanina, gaano natin kakilala ang Panginoon para tayo ay sumunod? So parang kabaligtaran naman kay Jonas. Sa ngayon, kasi si Jonas, dahil alam niya na ganun kahalaga sa Panginoon ang buhay ng isang tao. 'Di ba? Ang tao sa Ninive, sabihin natin is masama na noong mga panahon na yon. So ngayon, magpapadala siya ng isang lingkod ng Diyos, ng isang propeta, para sabihin natin, siya ang magpapahayag na kung ano ang mangyayari. Pero dahil kilala ni Jonas ang Panginoon, pwede siyang mapahiya. Katulad ng nabanggit nga ni Kuya kanina, pwede siyang mapahiya kasi mababago ang isip ng Diyos eh. Mababago ang plano ng Diyos kapag nakita niya nagbago ang mga tao. Pero dahil ang mga tao, ang ipinahayag marahil ni Jonas kung paano siya dinala ng Panginoon doon, although na hindi na sinabi ang lahat sa istorya na kung paano siya dinala doon o ganun. Sabihin natin, kasi kung hahaba di ba? Ngayon, kung paano siya dinala ng Panginoon doon, yun yung naging patotoo niya. 'Di ba? Naging patotoo niya, naging buhay yung patotoo niya. Bakit? Ako'y tatakas. Ayoko kayong puntahan dahil kilala ko ang Diyos. Kapag kayo nagbago, mapapahiya ako sa inyo. Possible na 'yun ang nasa isip ni Jonas noong mga time na 'yon. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya. Pero sa kabila ng pagtakas niya, hindi 'yun yung naging hindi nagtagumpay yung pagtakas niya 'di ba? Ang nangyari nun, yung pangyayari sa kanya, ito ang naging matibay na sabihin natin, yung naging matibay ng katotohanan na totoo ang sinasabi ni Jonas na magugunaw na ang Ninive sa lugar na yon. Pwedeng sabihin, papatayin lahat ng tao, katulad sabihin natin dun sa Sodoma at Gomora. O, di ba? Mas maganda pa nga ang Ninive merong ginamit before. Di ba? Ang Sodoma, ubos talaga, automatic yun dahil gusto nilang kunin itong ni Lot 'di ba? Yung bisita, sino yung bisita? Hindi naman ito ordinaryong tao. Mga anghel ng Panginoon. So yun. Parang napakabilis, pero itong si sa Ninive, kaya nakakaano to na ang laki ng pagkakataon nila, binigyan sila ng pagkakataon para magsisi. 'Di ba? Kasi isang napakalaking lungsod ang sinasabi ng Biblia. Kaya kung titingnan natin yung pangyayari o yung nangyari na yon, si Jonas ay iuhulog, yun yung mga inistorya niya Kaya ang mga tao ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na magbago. Dahil itong taong ito, tumatakas, pero dun din dinala ng Panginoon. Yun na lang sabihin natin, inihulog ka 'di ba? Napakalaking na nito, impact sa mga tao. Bakit? Dapat malunod ka Ang lakas ng alon, di ba? Pero sinambot siya ng isda. Sinambot ng isda na, timo ang Panginoon, di ba? Kasi nga, iniisip pala ang natin, alam na ng Diyos. Di ba? Alam na ng Diyos. Kaya, sabi nga, kahit ngayon sa buhay natin, tatakas tayo sa Panginoon. Ako ilang beses na akong tumatakas. Na ayoko na. Pero, hindi Babalik at babalik di ba? So ngayon, gaano natin kakilala ang Panginoon para tayo ay magpatuloy? Brother Ronald. Siguro, wala na ako napunta ng Baracus. Lumalim yung knowledge ko. So dati ako sa Kristan Kung sa Kristan ako, para lang siyang ritual na paulit-ulit. Para bang hindi ko kilala. Bakit? Wala akong masyadong relasyon sa Diyos. Amen. So ngayon, nandito na, nakilala ko yung misis ko. Unti-unti, isa ako sa nagbantay sa inyo, yung mga kilos niyo, lahat. Siyempre, tumingin muna ako sa tao. Nung later on, nung kumalaan na ako,
hindi nila dapat ang tingnan. Mm-mm. Kasi pag tumingin ka doon, laglag ka Laglag talaga. ka. Kahit Ah. na yung tagapamuno, pag tinignan mo, laglag ka rin. So, the more you age sa spiritual life mo, nagbabago siya. Amen, So marami amen. kang pinapalampas, mas malayo yung tingin mo, mas malalim. Ganon. Hindi man ako ganun ka-knowledgeable, detailed sa Bible. Pero yung core, yung core niya, yun yung alam ko. Na pag ako'y kinausap ng ibang hindi yan ang aking alam. Hindi yan ang aming, dinidepensa ko siya. Hindi yan ang aming, core Yung foundation namin, yung hindi, foundation namin, hindi ganyan. Oo. So pag may nagtuturo sa akin, dinideflect ko kasi iba yan sa paniniwala. So yun yung nagbago. Isa pa, hindi na ako takot mamatay. Dati Amen. kasi takot ako mamatay eh. Oo. Ang kinakatakutan ko na lang, yun na lang ang iniisip ko, yung mga anak ko may iiwan. Amen, Hindi amen. pa sila ano. Pero yung kamatayan itself, hindi na. Kasi sabi ko, syempre may excited ka. Oo. Amen. The more you going there, di ba? Sa finish line, the happier. So, Tama yan. syempre yung mga anak ko may iiwan. Bata pa, nandito sila. ganun. At syempre yung spirituality nila. Sila ba ay kagaya ko na Sigurado doon na. na yun na lang siguro yung ano. Pero yung biyahe, alam ko na yung papunta, kung saan papunta. Hindi na ako lumiliko. Sigurado ka na eh. Diretso ako. Ini-maintain ko na lang siya na huwag akong, kagaya ng iba, mawala. Ayokong mawala. Amen. Medyo siguro hindi naman ako ganun ka-active, pero andun ako. Pero hindi yun excuse eh. Kasi sabi nga, kailangan umatid ka sa mga pagtitipo, ganyan, di ba? Utos yun eh. Dapat kahit gaano ka busy, wala yan. Pero lang yan, iwanan mo lahat yan eh. Kaya so, dahil nandun ka pa sa pagpapamilya, ayan yun sa akin. Yun yung take ko sa ating, sa buhay-buhay. Maganda ang iyong pamantayan. So, yun yung ano doon. Kaya nga kailangan doon yung motivation kung bakit ka sumusunod at bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito. Correct. Kasi kinakailangan, as a Christian, as a believer, dapat meron tayong motivation. Di ba? Parang walang ipinagkaiba sa goal. Oo. Gusto mong ma-reach, gusto mo marating to eh. Gusto mong magkaroon ka ng mga ganitong ano ay. Di ba? Kumbaga achievement. Hindi masaya ang buhay mo. Di ba yung mountain climber na ano? Pag hindi nila narating yun, Summit. parang hindi masaya ang kanilang ano. Wala yung contentment. Di ba? Kasi hindi nila narating. Sana ganun yung maging bottom line natin. Di ba? Na magkaroon tayo ng ano na marating natin ang mga bagay na to, anumang obstacle. Di ba? Ano man yung obstacle na yan, dapat nakapokus tayo. Sabi nga kasi, dapat pagka tayo nakatanaw, alam natin to magubat. Pero ano ang tanim doon sa kabila? Ano yung pwede mong anihin? Ano yung pakikinabangan doon? Ay kita mong madamo. So dapat ganun din tayo. Kahit alam natin, madami mga trials or temptation na dadaanan natin, dapat alam natin sa kabila niyan, may buhay na walang hanggan. Ay kasi kung dito pa lamang, Dagdag ka na. di ba? Ay masukal yan. Discourage ka Hindi na. ako dadaan yan. Aba, kumuha ka na itak. Di ba? Tabasin mo yung daan. Ay ano yung pantabas natin? Di ba meron tayong source of the Spirit? O di ba? So, kinakailangan sa paglalakbay natin sa pangalan ni Jesus. O di ba? Kristo lang talaga dapat tayo tumingin. Ayun, yun yung ano natin na bilang isang Kristiyano na sabi nga, dapat yung ating spiritual, meron itong tinatanaw. May mararating. Brother Kule, President. Ano yung motivation ng iyong paglagong spiritual? Bakit nagpapatuloy ka? Kasi sa akin, ito naman yung sa akin, bakit nagpapatuloy ako. May mga plano ako pero hindi natin alam iba ang plano ng Diyos. Amen. Pero sa atin, bilang isang tao, ito yung parang gusto mo rin na marating, matapos. May mga mahal tayo sa buhay na kailangan pang maligtas. Kaya tayo nagpapatuloy. Kasi Amen. kung ano yung Kristo na tinanggap mo, yung kasi yung makikita sa iyo eh. Ngayon, kung may gusto kang maabot ng mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan, kailangan huwag kang huminto. Kasi kilala ka nila, simula na, halimbawa, kilala ka sa inyong born again ka, tagal mo ng born again. Ngayon, kung makikita sa iyo na ikaw hindi na nagpapatuloy, na iba na yung ginagawa mo, na napatigil ka, ay paano mo sila maaakay? Anong pagpapatotoo ang makikita sa iyo? Parang iba pala sa born again, sa simula lang maganda, tapos nawawala na, nagaganang-ganan.
Pero kung tayo bilang isang mga Kristiyano na talagang naunawaan natin yung salita ng Panginoon, yung Kristo tinanggap natin, kaya tayo nagpapatuloy kasi yung goal natin is makaakay pa ng maraming kaluluwa kasi yung gusto ng Panginoon. Amen. Gaya na sinabi ni Paring Ronald, shit, alam na natin yung kamatayan, talagang parating naman sa atin yan eh. Oo, lahat Paano tayo. nga yung mga mahal natin sa buhay? Yung magulang natin, yung anak natin, lalo sa mga katulad namin na medyo bata pa, hindi pa kami senior. Naranasan nyo na lahat, kailangan maranasan muna namin. Ibig sabihin may mga pinagkakaabalahan pa rin kami na iba at kailangan naming i-balance. So, para sa akin, patuloy lang tayo kasi hindi natin makakamit yung goal natin kung tayo ay hihinto Amen. sa gawain ng Panginoon. Amen. So, ayan. Yun lang. Naano po natin yung ano ni Presidente, Mr. President, and Ang busy, wala na. Salamat yung busy, hindi nag-reply. ayan. So, ngayon, nakita natin yung bilang tayo ay mga mananampalataya, dapat meron tayong ano eh. Kung sa iniidolo, sino yung idolo natin? Siyempre, meron tayong isang iniidolo. So, di ba? Dahil hindi tayo dapat mag-idolo ng tao, kahit na Kristiyano siya. Alam niyo kung bakit? Meron akong kaano sa trabaho noon, inidol niya si Jimmy Swaggart. Bumagsak si Jimmy Swaggart that time. Bagsak siya. Kung ano yung binagsak ni Jimmy Swaggart. Yun. So, ibig sabihin, kasi pagka yung idinidulo natin ang tao, wag tayong umasa na kapag kayo na malakas pa rin tayo. Bakit? Marahil sa kaisipan natin, ay kung siya nga eh. O, di ba? At saka, parang hindi ka papayag sa sarili mo na ganun. Hanggang sa hindi mo mapansin, lugmo ka na pala. Hindi ka man gumagawa ng isang bagay, pero dahil kaiisip mo bakit nagawa niya yon, tapos o bakit nangyari yon, hindi mo napansin na kaya pala pinahintulutan yon, ang tinitingnan ng tao, siya na. Bilang isang leader. Di ba? Hindi na si Kristo. So ganun, ang tinitingnan na yun. Kaya marami mga tao ang tawag doon, yung merong nadidisib na baga. Alam niyo yung nadidisib na o nadadaya na. Bakit? Kasi nga, hindi na ang Panginoon eh. Kung ano na yung ginagawa ng Diyos doon sa tao, yun na yun. Yun na yung sabihin natin sa kanila, sabihin ang galing naman o ganun. Sa halip na yung ang galing ng Panginoon sa buhay ng taong ito, ang galing naman ni, halimbawa, katulad na sabihin natin, mag-mention na lang tayo ng iba pangalan. Sabihin natin, ang galing naman ni Wally. Di ba? Talagang pag inilayhans niya yung kanyang kamay, gagaling yung nagbabaligtaran. Di ba? So kung titingnan natin sa mga na minsan nasa itaas ka na, babagsak ka pa. Ano kayang dahilan? Sino kayang sasagot? Anong dahilan bakit minsan mayaman na, tumaas na yung estado ng kanyang buhay, tapos biglang babagsak? Pante. Limutan na niya si Lord. Siguro, Siya na ang sarili na niya. na siya, tumaas na siya. Siguro, gusto niya maranasan yung Hindi ganun. Siguro nalimutan na niya ang Panginoon. Kung nasa taluktok na Nasa siya. taluktok na. Nalimut na niya ang pinagmulan. Hindi na kailangan ang Diyos. Pag Nalimut na niya ang nagbigay ng tagumpay sa kanya. Ang pante na, wala nang ginagawa. Ayan. Hindi na siya bababa. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, sa Pilipos, sabi ni Pablo, Ayun. sabi ni Pablo doon sa Pilipos, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang pagkabuhay na maguli at makihati sa kanyang mga hirap. Salawik ay lagi ni Pablo eh. Amen, amen. Maranasan ang Bumagsak na dadaya pa. Hari pa yung nagsabi. Walang kapuluhan ng lahat ng ito. Imagine mo yun. Solomon. Nasa iyo na yung lahat. Oo. Makakapagsalita ka pa ba ng ganun? Ibig sabihin, ang tao talaga is walang kasiyahan. Everything is meaningless. ano naman. Kaya naman Meaningless without God. ayun. Kaya ito si Lucifer ay naging kalaban ng Diyos. Inggit naman ang dito eh. Dahil sa kanang kamay niya, worshiper nga niya yan eh.
Siya ang umaawit ng papuri sa Diyos. Pero dahil doon sa nakikita niyang kapangyarihan ng Panginoon na hindi niya maabot, nainggit siya, gusto niya malampasan. Ayun, ibinagsak siya sa impyerno. Nag-aalos na yan. Parang hindi ko kilala yan. Nag-aalos na nga yan. Paano niya nalaman to? Si ano? Ba't mo nalaman to? Nakita yan sa group. Gumamit yan ng, ng mapa. Google Waze. Gusto ko dyan. Bigla na lang namatay. Yan ang mens. So ayan po, merong isang dumating na mens po. Yan ang tinapyas po niya yung bayabas na ano po, na sinasabi ay nahinog. Tunay na nahinog, hindi nalaglag ng hilaw. Ano? At, ayan. So, salamat po sa Panginoon dahil ang ating ang pinag-aanohan nga pala natin, Brad, ay about kay Jonas, na kung paano dapat ay kilala natin ang Panginoon para hindi tayo magkaroon ng sa atin, think positive naman tayo. Kasi although positive yung kay Jonas, pumasok din to sa sa negative eh. Bakit? Kilala niya ang Diyos na pagka nagbago ang isang tao, yung mangyayari sana sa kanya pwedeng mabago, katulad ng Ninive, 'di ba? Na alam niya na pagka sinunod niya ang Panginoon, na nangaral agad siya at nagbago, pwede siyang mapahiya. 'Di ba? Pero gumawa ang Diyos ng isang malalim na dahilan para paniwalaan siya ng tao, at sinabi nga dahil sa pagbabago at sa pagsunod kahit ang hari, 'di ba? Ano ang ibinatas ng hari nung time na yon, nung makarating sa kanya ang nangyari kay Jonas para sa pangangaral sa lungsod ng Ninive. O di ba? Ang sabi ng hari, ipinag-utos, walang kakain. Pagdamit lahat na nung sako. Mga tao, mga hayop, walang kakain, mag-aayuno. Dahil utos ng hari, ay hindi pwedeng bumali. At pag bumali, patay. Ngayon, ang hari nga ay nagsuot ng ng sako. Kasi sa kanila nung time na yon, Yun ang pagsisisi. yun ang pagsisisi, ipinakikita na sila ay talagang nagsisisi. So yun. Kaya ang nangyari nung kahit hari, ngayon, walang sabi nga natin, walang pinagkaiba na ngayon kung bakit tayo nasunod at nanampalataya kay Jesus Christ na siya. Di sa ba sasabihin natin, wala tayong masasabi ngayon eh. Kasi nung itinanong ko nga sa church, bakit si Jesus Christ ay ipinanganak sa ordinaryong tao? Bakit hindi sa mayaman? Ay pwede namang maging mayaman dahil lahi ni David eh. Lahi ni David, pero bakit nasa ordinaryong tao? Di ba? Para wala tayong pwedeng maging dahilan na hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, hindi mo nararanasan ang nararanasan ko ngayon. Di ba? Kasi pwede natin sabihin, Panginoon, mayaman ka eh. Hindi ka naman nagutom eh. Hindi ka nakaranas ng sakit ng katawan. Hindi ka nakaranas ng ikaw ay ipahiya. Di ba? Anong nangyari? Kita natin ang Ama, di ba? Sabi nga, pwede nyo palang isipin, bebrekin ko na yan. Bakit? Ipagmamalaki ninyo ako. Kaya ano nangyari sa Panginoong Yesus nung time na yon? 'Di ba? Napakagandang motivation na tayo bilang mga tinawag ng Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, hindi mo naranasan ito. Kaya yung nararanasan natin, wala nga sa kalingkingan ng Panginoong Yesus eh. Di ba? Hindi pa natulo ang dugo no? Hindi pa natulo ang dugo, tapos ngayon ayaw na natin. Hindi kaya nakakahiya? Para nakakaya yung ganun. Tapos ngayon, tatakas ka. O saan ka napupunta. Di ba? Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, so salamat sa Panginoon. Dahil tayo ay nagkaroon ng direksyon ang buhay. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon bilang isang bawat isa sa atin na totoo sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lang dahil manggagawa ha. Dahil kasi nung tumanggap naman tayo, hindi naman timano manggagawa agad tayo, hindi naman timano lingkod agad. Lingkod tayo ng Diyos.
Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon, bakit? Susunod na tayo sa Kanya, tinanggap na natin siya. Kumbaga, bilang King, bilang Hari ng ating buhay, ando na kaagad yung pag-ano natin. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sabi nga, kahit ano yung mga obstacle na dinaanan, di ba? Ano man yung mga trials na ano ay, na andito pa rin sa piling ng Panginoon at patuloy na gumagawa sa Kanyang ubasan. Sabi nga, dahil nakilala natin ang Panginoon, na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Isipin mo, Amen. hindi nga niya nagunaw ang Ninibe eh. Alam niyo yung ano, ang ipinakita nung ano, yung sinasabi nga ni Kuya Cardo kanina, yung pinatubo yung halaman, isang puno. 'Di ba? Nasa kainitan lugar kasi si Jonas ng mga panahon na yon, dahil siguro nung ano ay pinatulog siya nung time na yon, tapos nung pagising niya, aba, nakita niya ngayon ay merong isang puno na nakapagbigay ng lilim sa kanya, tuwan-tuwa siya. At siyempre, pero tulog lang siya, pagising niya, meron na, ano. Ganon naging kahalaga kay Jonas, yung puno ng kahoy na yon, o sabihin natin, yung nagbigay ng lilim sa kanya. Doon sa example ng Panginoon. Kaya ngayon, kung titingnan natin, bakit pinatubo ng Panginoon sa isang araw lamang na nagbigay ng lilim at sa isang magdamag din naman, pagising niya wala na. Patay na. Ngayon, naging mahalaga sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung yan ay pinahalagahan mo na hindi mo pinaghirapan, di ba? How much more sa akin Yung mga na tao- napakalaking lungsod ng Ninibe Naghirapan nila. ang hindi maging mahalaga. O, tama nga naman. Timo, sa example ng Panginoon, wala tayong masasabi. Simpleng-simple. Kung ikaw nagkaroon ng pagpapahalaga dyan sa punong yan eh. Ako pa kaya? Sa buong syudad. Isang buong siyudad, di ba? So kung iisipin natin, kung Wag ako. Pero nung unang-unang tayo ko sa Nagkarlang, maraming napaiyak doon, may mga pinag-aralan. Itinestimony ko muna ang buhay ko eh, na wala akong naabot na pinag-aralan. Kaya lang ako narito at nakakapangaral sa inyo. Ang Diyos ang may gawa nito. Amen. Sabi ko. Pangako naman pati ng Diyos yun na ano, hihiyain ko ang mga matatalino. Di ba? Mm. Mga ginamit niya. Kaya yun ang, unang-una yun ang iniayaw ko. Na, kasi pagka ikaw ano na, hindi lamang dito, kung saan ka nadadali. Daling ka sa Lucena. Kaya, Dadaling ka sa ilang beses Lucena. na ako tumanggi sa Panginoon. Yun namang ano. Ano kaya yung experience niya? Lucena. Nung siya ay ano nung ikaw ay, di ba nagturo ka na sa Lucena? Ano yung feelings mo? Nung time na ikaw ay habang nagtuturo? There's nothing more than feelings. Pero tumatayo ako sa binibigay na kalakasan ng Yun. Dahil ang ibinabahagi ko ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Ako'y nakapag-aral at ang dami kong natutunan. Pero lahat ng natutunan ko, hindi nagbibigay ng buhay. Amen. Amen. Tanging sa Diyos, kay Kristo Jesus, may buhay. Amen. Amen. Okay na yan. Sino pa ba nagtuturo dito? Yung kasama mo namin. Tama yan, nagtuturo. Ayan, nagtuturo. Oh, sige, nagtuturo. Hanap na nagtuturo nga eh. Brother Willie, ano naman ang mai-share mo sa kanila kahit maikli lang na ano para sa kanila, narinig nila na ano kasi ayan na nakakaano ko ngayon diyan, nakakasama namin sa church na bagong pero simula ano ay iniisip ko nga siya yata yung father and faith ko kasi bro, di ba ikaw yung nagano sa akin nung sa ano nung sa church nung pumunta oh, siya may alam pa sa ano ay ako wala na. Oh, ibig sabihin nung ako born again. Oh. Ay anong mai-share mo sa kanila? Born again na ba ang tawag nun o charismatic pa? Charismatic pa nun. Charismatic. Oh, charismatic pa tayo. Oh, di ba tinatawag pa tayong charismatic Nasa nun? Manol pa ako nun eh. Kasi ang 1980s, kumbaga sa ano iba-iba ng pangalan yun kumbaga sa nababago millennial. Noong una, ang tawag talaga sa atin, 1970s or 1980s,
ay charismatic. Charismatic. Dahil inadapt ng Catholic Church ang charismatic Catholic. Di ba, gaya ng sabi mo kanina, ikaw ay dati sa Kristan. So, alam mo yan, na kinuha ng Catholic ang charismatic. Kaya ngayon, ang mga tao ay medyo nagkaroon ng kalituhan. Kaya nga ang ginawa noong 1990s ay ginawa na itong talaga ikaw sa John 3:3, yung ikaw ay panganak ng muli. We must be born again. Kaya ang naging tawag dyan, 1990s, ay born again. Kaya hanggang sa ngayon ay yun pa rin ang katawagan sa bawat isa sa atin. Actually, ang totoo niyan ay dati ako nagtuturo noon. 1992, nagturo na ako dyan. Then, sa akin naman pagtuturo, totoo yung sinasabi ng brother na sa unang pagtayo talaga, hindi talaga may iwasan na magkaroon ka ng kaba. Pangalawa, inaagaw ng kaaway yung gusto mong sabihin. Kaya kung minsan parang bagang Subo-subo na. Pagin ng Diyos, maraming salamat po kasi muli po kami nagkakatipon mo upang magpalakasan sa araw nito. Salamat po sa araw nito kasi nakatulog po kami ng magagandang araw, magagandang salita upang mas maitama ang mga pagkakamali namin sa buhay. Salamat po kami sa araw nito. Pagpalain niyo po ang araw nito sa amin. Huwag kami mabusog sa aming mga pagkain ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Oh. Oh. Yan! Oh. Let's go! Okay. Hindi pala nakaano ah. Ang haba ng aking sinabi, hindi pala naman hindi naka-video. Oo. Todo video ako simula kanina. Hindi pala Oh, bro. Gara. Aha. Kain. Nanalangin. Wala pa. Yari na. Hindi pa Tama na yung nilagang baka. Meron po kami nilagang baka. Baka sakali. Kain na! May doon? O, kain na. Kain na. Kala nyo ha. Uy. Habang kayo'y kumakain, ako na may ito. Hili na. Sige, kain na kayo. Sige. Huwag nyo intindihin yung langaw. Nagugas na paa yan. Wala na. Utol mo. Sige lang. Walang lagay niya. Ay, Sandy boy. Sandy ba yun? Hey! Hindi! Kusaldi kakain. Ay! Lakas ng tubig. Sana ganun lakas. Hindi nagbabago. Mangang! Ba, hili ka na. Sige.